Sa gitna ng iba't ibang hamon sa ating bansa, lalong tumitindi ang pangangailangan na maging matibay sa mga halagahang ating kinakapitan. Bilang mga Pilipino at kawani ng pamahalaan, dapat lamang na malinaw sa atin kung paano natin isinasabuhay ang halagahang Pilipino upang higit na mapabuti ang serbisyo publiko. Isang mainit at mapagpalang pagbati sa ating mga minamahal na lingkod bayani. Ako si Mark Anthony V. Bercando at welcome sa ika-11 episode ng Beyond the Desk, Faces of Public Service, ang sining ng paglilingkod sa lente ng halagahang Pilipino. Ito ang mga kwento ng inspirasyon, pakikipagkapwa-tao at tapat na paglilingkod. Maghanda ng makinig, maging maalam at responsableng mamamayan. Ngayong Filipino Values Month, bigyang tuon natin ang halagahang Pilipino na sama-sama nating isinasabuhay bilang mga public servant. Ang pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Hindi lamang ito mga salitang kaaya-ayang pakinggan, mga patunay ito ng ating halagahan ay buhay, aktibo at malinaw na nasasalamin sa serbisyo publiko. Sa episode na ito, paigtingin natin ang mga halagahang Pilipino na patuloy na nagpapaalab sa ating pagiging tunay na lingkod bayan. Makakasama natin ngayon ang Commissioner ng National Commission for Culture and the Arts at nagsilbing Lead Researcher ng Values Research Program at kasalukuyang Acting Deputy Director General for Museums ng National Museum, Arvin Manuel Villalon. Magandang umaga po, Sir Arvin. Magandang araw din sa iyo, Mark. At of course, kinagagalak namin na makasama kayo bilang isang eksperto sa halagahang Pilipino at kulturang Pilipino. At una sir, ibahagi niyo naman sa amin ang mga initiatives or even yung mga activities or programs na may kinalaman sa halagahang Pilipino at kulturang Pilipino. Siguro medyo mahaba-haba itong aming pero para sa mga nanonood at para sa nakikinig, magandang makita bakit ba nagkaroon ng programa itong National Commission for Culture and the Arts. Ito'y bunsod kasi nung NEDA noon na nagkaroon ng parang isang chapter noon in the planning framework na yung Chapter 7 on Culture and Values. Kaya inisip nila na magkaroon ng paraan para balikan ang halagahang Pilipino. Ito yung values, no? So, all this time ay ginawa namin yon at nagkaroon kami ng parang research. Kasi parang ang tanong dito, Mark, ano na ba yung latest sa values ng mga Pilipino? Ito pa rin ba yung mga values sa kasalukuyan? Lalo-lalo na yung mga generation ngayon, yung mga millennials, Gen X, Gen Y, no? Alpha Generation. Kasi, paano mo maaabot sila para maintindihan nila itong halagahan? Pero fast forward tayo, so marami na mga terms, no, or mga iba't iba pang mga naging pamunuan. So, ito'y pinick up ng Duterte administration, tinuloy pa rin. At na yung panahon ng presidente ni Ferdinand Marcos Jr., wala na yung chapter on culture and values, pero binahagi pa rin na meron siyang application do sa iba't ibang mga development goals under the DepDev, no? At yung NEDA dati. Yung NEDA dati, tama. So, may application siya. Ang ginawa ngayon ng NCCA, dahil nasa kanya pa rin atas yung pagtingin kasi nga ang halagahan or values under siya sa bigay umbrella ng culture. Correct. Di ba? Ang culture kasi hindi lang naman siya arts. Lahat ng may kinalaman sa mga values mo, expressions mo, heritage mo, lahat yan ay kultura. Kaya ang values ng iba-iba yan or iba't iba sa bawat bansa. May ibang values ang Japanese, ang Americans, or even our Southeast Asian neighbors. So kaya ngayon, isa sa mga ginawa ng NCCA ay i-interpret yung ating Philippine Development Plan at ayon sa kultura, ang nakita naming goal is that kailangan yung Filipino identity. Yung pagpapatingkad
at papaigting ng pagiging Pilipino. At isang pamamaraan nito is balikan natin yung ating mga nakagisnang halagahan o values. Sir, kanina pa natin sinasabi yung halagahang Pilipino, no? Siguro para sa ating mga manonood, pwede po ba ninyong pahapyawan, ano po ba yung halagahang Pilipino? Yung halagahan kasi isang napaka-importante na bagay para sa sarili ng tao. Meron tayong tinatawag na personal values, yun talaga yung anong mahalaga sa'yo. Ito yung mga virtues na meron ka, natutunan mo ito sa pamilya mo, sa simbahan mo, sa relihiyon mo, maging Muslim ka man, or maging Katoliko, or kung ano man ang yung pinaniniwala. Pero meron tayong tinatawag na societal values. Yun yung mga values na common sa atin. Ito yung tanggap natin, ito'y bunga ng kasaysayan natin, at siguro sa pag-inog ng panahon, tuloy-tuloy yan, ipinapasa yan sa bawat henerasyon. Ito yung focus ng aming research, yung tinatawag nating societal values. Ngayon, itong societal values, bakit siya mahalaga? Sapagkat kung meron kang gusto mong pag-isahin ang ating bansa, hindi lang yun, para sa ating mga government employees, gusto mong magamit mo yon para sa iyong pagsisilbi. Saan ka aangkla? Where do you root yourself? Di ba sa mga bagay na magbibigay sa'yo ng prinsipyo? Totoo. Yon. Yung prinsipyo, mahalaga yan eh. Kumbaga, if you're a public servant in the first place, it's about your principles. Sir, ano masasabi ninyo sa halagahang Pilipino sa henerasyon ngayon? Okay. Ang nakita namin, kasi meron din kaming mga youth, no? Ang lahat ng sagot ko ay hindi ko ito opinion. Ito'y nakabase dun sa pag-aaral na ginawa namin at ito yung national survey. No, both quantitative and qualitative. Ang nakita namin sa mga henerasyon, hindi man sila, sabihin natin, very expressive to sa values, no? Pero alam mo, tumutuloy pa rin. Like, halimbawa, binanggit nila yung halaga ng kultura, sining at agham. Ang isa sa mga nag-push nito ay ang kabataan. I'm talking here of really mga 15-year-old to 28 years old. Yung care for the environment, yung human rights, sila ang nagsusulong. Actually, yung generation ngayon, napakalakas ng Oo. yung inclination nila tungkol doon. Oo. Yung honesty and integrity. At nakakatuwang tingnan na yung honesty and integrity, na kaya siya naging top. Kasi ang nagsabi nun are actually government employees. So, yung sa mga nangyayari ngayon, yung naririnig natin ngayon, actually ako, nagtataka ako, anong meron, no? Kaya itong bagong henerasyon natin ngayon, itong mga kabataan nito, they're clamoring for it. Ito yung nais nila. Which is a good indicator by sir? Good indicator. It's a good indicator. Kaya lang ang problema, hindi nakikita agad yon kasi sino ba yung nasa kapangyarihan? Sino ba yung may responsibilidad? It's the older generation. Right. Sometimes it's hidden, or ang tingin kasi sa values ay napaka-academic. So, halimbawa, nakikita mo sa DepEd, it's a test on a score. Right. Or kung sa civil service, it's an award that you accept. But the real test of a value is yung paano mo siya mabubuhay pang araw-araw. At isasabuhay. Isasabuhay mo yung That's gagawin. the highest point of expression. Kasi ang values, wala siyang saysay kung hindi nakikita sa gawa. Correct. Yeah, I agree. Sir, sa tingin nyo, paano natin mapapalakas yung mga yung mahalagahang Pilipino, lalong-lalo na ngayon sa mga ahensya ng pamahalaan at kawani nito? Kasi alam niyo naman, iba't ibang hamon, kontrobersya ang hinaharap nagaganap ngayon, ano? So, therefore, ano po yung magiging papel kaya ng values? Ako, ang nakikita ko doon, napakahalaga nung unang-una nung role ng civil society. Sila yung kakalampag magpapaalala. Ang napakasimple naman ng pagpapaalala sa ating mga kawani. We're public servants. So pag sinabi mong public servants, we owe it to the public. Right. Yun ang talagang core. Yung value mo doon is the value of service. At nandun yun, pakikipagkapwa at love for the country. Patriotism. Yung patriotism talaga. Kung mahal mo ang bansa mo, gagawa, nakaangkla lahat ng mga values din. Meron siyang mga masasabi natin, nagsasanib yan. So kung ikaw ay civil servant, kung mahal mo ang bansa mo, hindi ka gagawa ng katiwalian. No? Or gagawa ka on a positive note na paano mo siya ipopromote sa bawat isa. Kaya yun ang una, no? Yung participation ng civic society. Pangalawa, ay mahalaga din yung formation. Right. Formation. So I think yun ang halaga ng CSC. 'Di ba? Bakit? Yung CSC, siyang gagabay mula nang pumasok ang isang empleyado hanggang siya ay magre-retiro.
paano siya ipapaalala? Hindi na siya minsanan na HR program. So, kailangan yung core values doon ay lived. Right. No? Yung pinakamataas. Pinakamataas. Na level. Oo. Third is kailangan mo rin nung pagbabantay. Pagbabantay na maiwasan itong mga katiwalian. Pero alam mo ako, I'll just be very candid, Mark, no? Yung values formation sa government, hindi masyadong problema doon sa pinakamababa eh. Doon sa mga nag-uumpisa. Or doon sa mga posisyon na masasabi natin na rank and file, minsan ang may temptation na nangyayari na gaganan habang tumataas ka or napupunta ka doon sa mga higher positions. Habang tumataas yung accountability. No? Mas dapat pag-itingin yung Yun. So, Kung paano mo siya halagaan. kakalampagin? No? Kasi hindi naman nagkukulang ang ating educational system. Yun ang minsan ang tanong namin. Bakit? Babalik doon kasi dahil yung pagmamahal sa bayan, yan ang kulang. Biro mo sa ating survey, ang love for country is number 14. out of 20. Out of 20, these are Oo. top. In other countries na mga successful, ang love for country is top 1. Wow. You talked about Japan, South Korea, or in countries in Europe. So there's a high correlation that if you love your country, it will emanate. So it comes as a challenge kahit sa atin sa Department of Education. Nanunumpa tayo, nung bata tayo, mga Diyos. And up to now, sir, ginagawa natin yung panunumpa every flag raising. Flag raising, hindi lang yan sa mga DepEd. Pero bakit dun sa apat na yun, maka-Diyos? Di ba? Makatao, makabayan, no? Pero yung makakalikasan at saka yung makabayan, yung nawawala. Bakit nandun pa rin siya? So yung programmatic na pamamaraan. Kasi minsan, ang values para siyang double-edged sword. Nauuna muna yung pamilya bago yung bayan. Pero kung ang perspektibo mo na ang bayan mo ay ang pamilya mo, yun ang, alam mo, itong kailangan ngayon sa panahon na ito. Kasi kung talagang mahal mo ang bayan mo, yun ang pamilya mo, inang bayan mo yun. So kailangan mas malawak yung tingin natin, hindi lang nakatuon doon sa ilang tao. At saka programmatic. Kasi yun yung sinasabi namin sa values formation, hindi pwedeng sa lip service lang. Ito maring itong sinasabi ko ngayon, parang lip service lang. Pero paano mo siya i-engineer na talagang may mga batas, may mga pulisiya, na kung saan mai-enhance yun. So, hindi na siya tokenism. Sir, pag sabi niyang programmatic, kasi totoo naman, talagang ang hirap, alam niyo yun, ituon at i-ensure na yung values ay continuously na-develop. Ano sa tingin niyo ang mga pwedeng gawin ng government agencies in terms of making sure na ito ay tuloy-tuloy sa kanilang mga kawani? Una, maglagay ng premium in terms of planning. Nagawa natin sa gender and development. Diba? Yung 5%. Yung 5%. So ako, mas iniisip ko na yung fiscal na ilalagay mo doon. Kung naniniwala ka sa values, lagyan mo ng pondo doon. Tingnan mo after ilang taon ever since yung gender. Buhay buhay na buhay, di ba? Parang part na yun. Minsan naiinis tayo na bakit yung 5%? Pero kung yung values na yun, gagawin mong programmatic yun. No? At meron kang premium from your IPCRs hanggang doon sa DPCRs mo. And then meron kang awards really in the real sense. You like promote it. And this is what happens in other countries. So ang nangyayari doon, you also start off hindi lang doon sa mismong programs, but you have to have a system of education. Yeah. You have to have a good system na support na naglilito minsan. Ang ating naging program is more on literacy. When in fact, in the early years pa lang, it should be about values, the character. The character. I think yung Japan, yun ang umpisa, no? Yung character formation. Yung kanilang educational system. Yeah. And then, of course, the role of the family. Hindi pwede. Kasi yun ang problema natin ngayon. A lot are working abroad. The children are left with the guardians. Yung tutok, no? So, kailangan ng mga systems na yan. So, it's a whole of society. Right. I wouldn't say even whole of government. Whole of society approach. So, bawat stakeholder dapat may pakialam, may contribution dito. Sir, ano po ang inyong mapapayo? Kasi kayo po ay nasa posisyon na din, no, na acting Deputy Director General na sa mga leaders ng pamahalaan upang mas mapataas pa ang antas ng halagahan sa kanilang mga ahensya. Palagay ko, kailangan ng re-engineering dito. Kasi kung tayo, very strict tayo sa mga kawani ng pamahalaan, dapat yung mga mahahalal, at I'm talking here, una-una yung elective positions, no? Or appointments,
dapat talaga balikan yan. But since this is not just about good governance, about values in general, no? Kailangan dito yung mga divisions, kung saan man, no? Ako mismo, ano yung values na gusto kong iparating dun sa, nasa ilalim, dun sa aking inaalagaan. Na kung public servant ka, sino yung mga kasama ko, kapartner ko dun? Pamamarisan ba ako? Ako ba'y isang magandang inspirasyon sa kanila? So yung mga ganong tanong, yun doon mo makikita yung sa bawat aksyon na ginagawa. Right. So I think andun yung dapat personnel yung the trust and the responsibility, and that management should talk about this at wag mahiyang ipakita yung halagahan. So ibig sabihin, sir, dun lalong-lalo na dun sa mga may matataas na posisyon, mas dapat silang alagaan at strengthen pa yung values na pinag-uusapan natin ngayon. Kasi mas mataas ang accountability, no? At yung lawak ng kanilang nasasakupan mas lumalaki. Ang tingin kasi nila pag sinabi mong values, you talk about religion, Mhm. not virtues kasi yan eh. Right. Hindi. Pag sinabi mong values, these are principles. Correct. Mga prinsipyo mo ito ng kabutihan at ng pagsisilbi kung ilalagay natin sa government service. Sir, bilang panghuli, ano po ang inyong magiging mensahe bilang National Values Month celebration ngayon sa ating mga kababayan at even sa mga kawani ng pamahalaan? Siguro tamang-tama no, it's a Republic Act, a Presidential Proclamation 479 na designating itong November as Filipino Values Month. Yeah. Napakaganda ng halagahang Pilipino. Kung titingnan nyo lang dun kung may mahaba akong panahon na para ibahagi itong karanasan dito sa values, ang ganda ng rootedness mula sa mga magsasaka, mangingisda, yung pagmamahal. Ang simple lang naman ang gusto ng Pilipino eh. Gusto niya mabuhay siya na matiwasay. Wala sa aming nakita na gusto niya mabuhay ng mayaman. Ang gusto niya is mabuhay na hindi ka salat. Maginhawa ka. Kaya Tama lang. ang tapa lang, hindi siya. Totoo yun, maginhawa, matatag na nabuhay. At meron kang ibibigay o iaambag. So ang akong mensahe talaga dito, balikan natin yung nakagisnan natin. Kasi lahat ng bagay at the end of our days, no, babalikan mo bakit ka ba nagsilbi. So siguro isang paalala yun sa ating mga government employees. Minsan ang motivation natin kasi yung salary grades. Which is very superficial. Which is superficial, pero hindi ka rin tatagal eh. Diba? Ayon sa pag-aaral sa psikolohiya, hindi naman yun magtatagal dun eh. Kaya nangyari nagtitiis siya at nahihirapan siya. Kaya pag meron chance or meron nagkaroon ng corruption, ang bilis niyang sausawan yun. Totoo. So yung panawagan talaga dyan ay balikan mo yung ano ba yung sinumpaan mo na panunungkulan. Yung sinumpaan mo na babalikan mo yung values na itinuro sa'yo ng ating ninuno. Kaya babalik ka pa rin sa kultura. Ang Pilipino ay hindi siya kurap ayon sa pag-aaral. Siya ay andun pa rin yung ating core values ng pakikipagkapwa. Takot sa Diyos at hindi lang yun yung pagsisilbi. So sana magawa natin ito. Okay, salamat po Sir Arvin sa inyong panahon at alam ko napaka-busy ninyo pero pinagbigay niyo po kami sa Civil Service Commission. Ito ay isang namin, buong kagalakan ito na magbahagi at sana maiparating pa ito sa mas maraming pang tao. Sa Salamat ating mga kawani dito sa pamahalaan. Thank you, sir. Salamat. Maraming salamat. Lubos po kaming nagpapasalamat kay NCCA Commissioner at Acting Deputy Director General of Museums ng National Museum Arvin Manuel Villalon sa taos-pusong pagbabahagi ng kanyang panahon, kaalaman at makabuluhang pananaw na nagpaalab din ng ating layunin bilang mga lingkod bayan. Ngayong Filipino Values Month celebration, naway higit nating yakapin ang mga halagahang Pilipino na nagsusulong ng ating pagkatao at paglilingkod, ang pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Hindi lamang ito mga salitang magaganda. Ito ang tibok ng ating pagkakakilanlan, ang apoy na gumagabay sa bawat desisyon at ang lakas na bumubuhay sa ating paglilingkod bayan. Sa panahon ng matinding pagsubok, huwag nating kalimutan kung paano tayo hinubog ng ating kasaysayan, pinanday ng sakripisyo, pinalakas ng pananampalataya at patuloy na pinagtitibay ng ating pagkakaisa. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating maghawak kamay at ipagtanggol ang dangal ng Pilipinas
tungo sa magandang kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino at ng susunod na salinlahi. Naway manatili sa ating puso at gawi ang tunay na diwa ng pagka-Pilipino. May pusong mapagmahal, may dangal na nagtatanggol at may galing na naglilingkod ng tapat. Huwag kalimutang manatiling nakatutok at makisabay sa ating mga susunod pang kwentuhan at talakayan. Para sa inyong mga puna at mungkahi, iscan lamang ang QR code na naka-flash sa inyong mga screen. Mahalaga ang inyong feedback upang patuloy naming mapagbuti ang bawat episode. Muli ako po si Mark Anthony V. Bercando at ito ang Beyond the Desk, Faces of Public Service. Dahil sa dulo ng bawat kwento ng paglilingkod, hindi lang pangalan ang ating iniiwan, kundi isang pamana ng malasakit, integridad at tunay na pagbabago.